Magandang umaga po mga kailaw. This is our first Sunday na 9:30. Palakpakan mo natin ang bawat isa. Ayan. Nagkaroon lang tayo ng konting adjustment. But still, we are earlier than before. So, inaasahan po natin na mas aga pa tayo siguro nag-adjust pa ang mga katawan natin. Dahil maaga ka ngayon, palakpakan mo nga yung katabi mo. Yun. At batiin natin sila ng magandang umaga. We are now on our third week. And bago tayo magpatuloy, no, binabati ko yung mga kasama po natin sa live, yung wife ko na wala rito. Para na lang, no? Para yung mga sponsor. Gusto mag-sponsor? Ayun po. We are now on our theme, wildfire. Sabi niya natin, wildfire. So sabi niya po dito, lead the fire, or lead by grace, united to shine. Sa ating pong pagkakaisa, sa ating pag-unite, ano po may nangyayari. And on our third week, sabi niya, nagtaan po tayo sa fuel the fire on our first week, and gathering the embers o pagkukolekta po ng mga apoy, pagsasama-sama, and consuming barriers. But we will not only talk about consuming barriers. So, magpo-focus po ako sa meron po akong under that. So, sabi po niya dito, keep the fire burning. Sabi nga natin, keep the fire burning. Keep the fire burning. Patatagpuan po sa Leviticus chapter 6, verse 12. Basahin po natin sabay-sabay. Meanwhile, the fire of the altar must keep burning. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offerings on it. Verse 13. Remember, The fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. So, ito po ay inutos ng Panginoon ng time ni Moses. Sabi niya, you call Aaron, sabihin mo sa kanila kasi ang kung priestly task ay nakaatang sa lineage ni Aaron. So, sabi niya, bilinin mo sila na yung apoy, sabi niya, sa altar ay hindi dapat mamatay. Amen? So, sa ating pong topic na wildfire, syempre po, yung apoy na yon ay hindi dapat mamatay. Amen? Amen. May kanya-kanya tayong apoy. Yan, tingnan mo ang katabi mo kung nag-aapoy pa ba. O sunog na. Kaya, tingnan mo, sunog na. Hindi naman. Hindi, yung sunog na yung kilay dahil kaaaral. Masunog yung kilay. Okay, sabi niya, yung ginagamit dito ng apoy or yung ginamit dito na apoy or term na fire dito is what we call the consuming fire. Amen? Sabi nga natin, consuming fire. Consuming fire. At ano yung i-consume niya dito? O ano yung aapoyan niya dito? So, meron silang burnt offering dito for the remission of their sins. Okay? Offering po nila yun para sa kanilang mga kasalanan. But, hindi yun ang pag-uusapan natin, no? Hindi lang yun. So, sa buhay po natin, itong consuming fire na to, nabanggit ulit dito sa Hebrews, nagamit itong consuming fire na to. So, God is a consuming fire. Sabi nga natin, God is a consuming fire. God is a consuming fire. So, consuming fire, kung ano yung ilapit mo dito, literal, masusunog. Tama? And sometimes, sabi, ang ginagawa ng tao, yung fire na yon or ang Diyos na yon sa buhay natin, sinishake natin yung apoy na yon sa buhay natin. Or minsan, ginagawa natin ang paraan para yung Diyos na yon mag-fit in sa gusto nating mangyari sa buhay natin.
Amen? Amen. Nari, ginagawa natin minsan, Lord, lalapit ako sa iyo at ikaw ay magiging Santa Claus ko. Ikaw ang tagabigay lahat ng pangangailangan ko. So, sometimes, yun yung nangyayari, ginagawa natin, kapag hindi na naman nagbibigay or hindi na naibigay yung hinihingi natin sa Panginoon, lumalayo tayo. Amen? Yun yung nangyayari. Hindi nag-fit in. Hindi niya na naibigay yung gusto natin. So sometimes, tayo yung nag-shape or tayo yung nagdidikta kung ano yung ba yung gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Pero sabi niya dito, yung consuming fire, pag may nilapit ka doon, anything na ilalagay mo doon, it will consume. Amen? So, next tayo. So, sabi niya dito sa Leviticus chapter 9, verse 24, Fire blazed forth from the Lord's presence and consumed the burnt offering and the fat on the altar. When the people saw this, they shouted with joy and fell face down on the ground. So, ibig sabihin, yung apoy na gagamitin nila Aaron ay nanggaling sa Panginoon mismo. So, who lit the fire? Sino yung nag-ilaw ng apoy na yun? Or sino yung nagsindi ng apoy na yun? Walang iba kundi ang Panginoon. So, ang apoy po sa buhay natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Or siya yung nagsindi. Kaya nga po, nung topic natin nung first week, sabi niya doon, the fire comes from the Holy Spirit. Diba yun yung parang ano natin doon? Number 1, sabi niya doon. The fire comes from the Holy Spirit. So, ibig sabihin po, yung apoy na nasa sa atin, ang nagsindi, sabi nga, ang nagsindi nito. Apoy, biblikan yan. Apoy nga lang, hindi ilaw. No? Okay. Ang nagsindi ng apoy ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Amen. And sabi nga, yung apoy na yon na sinindihan ng Panginoon, so, sabi niya doon, balikan lang natin sa Leviticus 12. Okay. Sabi niya doon, each morning, the priest, sabi niya dito, will add fresh wood. So it must be kept burning. Sabi niya pala dito, unahin natin. The fire on the altar must be kept burning. So, sa puso natin, meron tayong tinatawag na altar. Okay? At yung altar na yon ay para sa Panginoon. Amen? Sa bahay natin, meron tayong tinatawag na altar. Okay? Ano ba yung altar na yon? Yung nasa bahay nyo or nasa puso mo? Is it an altar of praise? Or, pag sinabi kasing altar, yun yung lugar kung saan andon yung pinakamataas or yung nandun yung nagliliwanag sa buhay mo. Okay? Yun yung, di ba, kasi laking Catholic ako. Okay? So, meron kami talagang altar noon sa bahay. Nakataas, no? Nakasabit. Tapos, meron dun sa gitna, tapos meron dun magkabilaan, may apoy. Tama po? At kapag mananalangin, or minsan, nakasindi lang yun, di ba? Lalo na kapag merong pinagdiriwang. Kunwari yung, ano ba tawag doon? Yung sa Mayo, yung iniikot, di ba? Yung 1 week sa'yo, tapos ililipat naman, di ba? 1 week naman, sa'yo naman. Okay, dapat nakasindi lang yung ilaw. So, may mga altar po tayo sa bahay. At minsan, yung altar na yun, di ba? Yun yung pinakagitna. O yun yung pinakasentro. So ngayon, sabi niya, ganun din sa puso ng bawat isa. Okay? Meron tayong tinatawag na altar sa puso natin. Yun yung pinakasentro. Ano ba yung altar na yun sa buhay mo? Ano ba yung nagliliwanag na yun? O ano ba yung nakikita na yun? Di ba? Ang altar, hindi tinatago. So ang altar, pinapakita. Kami nga nun pag nadaan kami, pag sa simbahan kasi merong altar, no? So magbibigay galang ka. Kasi po sa Kristan po ako, no? Pag dumaan kami doon, magbabaw kami doon.
Hindi ka pwedeng dumaan doon ng nakatalikod. Hindi ko alam, baka may bato sa'yo. Pero yun yung inutos sa amin. Ibig sabihin, dapat yun yung pinakasentro, yun yung tinititigan, yun yung tinitignan. Okay? Yun yung parang pinaka-priority. Kaya pag dumadaan kami doon, okay, we bow on the altar. Doon inaalay yung mga offering, di ba? Doon nilalagay kung ano yung, di ba, minsan naglalagay ng sampagita. Di ba? Puso-puso yun, di ba? Pag amoy sampagita, ano yun, may multo naman daw, sabi ng iba. Di ba? Dumaan, sabi nila, amoy sampagita. So, yun yung sinasabi dito, sabi niya, there's an altar, and that altar, sabi niya, meron yung apoy, and it must be kept burning. So sa puso natin, bago natin biyahin yung ating pag-uusapan ngayon, I want you to realize, ano ba yung altar sa puso mo? Or ano ba yung sentro ng puso mo? Ganun din, sa bahay nyo. Okay? Do you have an altar for the Lord? Sa puso mo, meron ba altar? Nasaan ba yung altar na yun? Nasa kwarto ba? Nasa sala? O nasa kusina? Sabi nila daw, mga Kristiyano daw ngayon, ang altar daw, kalamitan, nasa kusina. Bakit? Kasi sakalang magpipray pagkakain. Aray ko? Aray mo. Okay, bato-bato ang tamaan? Bubukol, magbabago, okay, aaray. Okay? So, sa bahay natin, nasaan ba yung altar mo? May altar ka rin ba sa kwarto? O ibang altar yun? Sabi niya, may altar ka ba sa kusina, sa sala? Okay? Lagi din sinasabi yun, no, sa mga namin, even sa mga talks. Sabi nga, don't you know, sinasabi nila sa amin, marriage is not only, sabi nga, contract, but it is your building, sabi nga, when you marry, okay, at yung ginagawa ng couple, sabi niya, they build an altar. So, ang altar na yon ay para sa family. Amen? Kaya nga, sabi niya, when they offer to the Lord, ang nangyayari, di ba? The bed becomes the altar. At doon silang gagawa, okay? At yun i-bless ng Panginoon. So kapag ginawa yun outside the marriage, it's not altar for the Lord. Okay? Kaninong altar yun? Okay? Ngayon, ang tanong, yung mga altar nyo sa bahay, kanino bang altar yun? Okay? Kasi babalikan po natin, no? Hindi lang po altar ng Panginoon noon ang tinatayo. Nagtatayo sila ng altar para sa Diyos-Diyosan. Amen? Sa bahay nga meron pa ba sa inyo yung may ganon? May pusa. Yun yung altar. Tapos nagtatawag ng pera. Sabi nga. Okay? Altar yun. Okay? And sometimes, yun yung nagiging natin, no? Nagiging Diyos-Diyosan, pampaswerte. Diba? Yun yung sinasabi natin. O kaya mayroong palakado nakaganon. Diba? Mayroong binting sa kanyang dila. So, nasa altar yun. Amen? O nasa mesa. Diba? Ilalagay yun sa gitna. O kaya naman sa mesa, may mga bilog-bilog, di ba? Para na pampaswerte daw, di ba? Tapos pagkakain ka ng grapes, sa ilalim ka daw dapat na mesa, di ba? Nakipapanood niya ba yun sa memes? Hindi kaya weird no? So, yun. May mga altar tayo na binipil. At minsan, yung altar na yun, okay, hindi lamang para sa Diyos. Minsan, it's an altar for the God of this world. So, tignan natin, ano ba yung nangyayari or ano ba yung kalimitan na nangyayari? So, makikita mo yun, no? Kapag nasa bahay daw,
Pag palagi nag-aaway, you are building an altar of, okay? Altar for misunderstanding, altar for chaos, at yun yung nangyayari sa buong pamilya. Minsan dumadaloy. Amen? Minsan puro mainit ang ulo. Diba? Umaga pa lang. Ano ba yung believe mo? Umaga pa lang. Sabi niya dito, each morning, the priest will add fresh wood. So, umaga pa lang. Diba? Mga kanina, nakakainit ang ulo, nakaka-stress, umaga pa lang. So, ano agad yung believe mo dun sa umaga ngayon, diba? Nag-build ka agad na, okay, hindi ba pwedeng, okay, when you wake up, let us pray as one family, okay, or you praise the Lord before you go to your work. So, sabi niya dito, ano ba yung i-build mo? Altar. So, ano ba yung binibuild yung altar? So, ito po, iiwan ko to sa inyo. Ano ba yung binibuild nating altar sa bahay natin? So, sabi niya dito, and this altar, sabi niya dito, each morning, the priest will add fresh wood. So, mamaya, makikita natin doon, sabi niya doon, so the fire must be kept. Okay? How we will keep the fire burning? Una, sabi niya dito, set your priority in Christ. So, paano daw mapapanatili yung apoy na yon? Yung, sabi ko nga kanina, yung ignite, o nag-ignite ng apoy, walang iba kundi ang Panginoon. At minsan, kung saan natin yun nakukuha, kasi hindi naman literal na bababaha yung apoy talaga, di ba? Pero pag ganun sa inyo, kasi napuyan ako, may bumabang apoy, nakita ko, wala, di ba? So, sometimes, nangyayari yon sa gawain. Tama? Nakita mo si Miles nung kumakanta, di ba? Mangyak-ngyak. O kaya nanginginig si Justin, sabi niya, uy, naapuyan si Justin. So, yun yung nangyayari sa atin, okay? Yun po yung nagaganap. And sabi niya dito, to keep that fire, o pinaapoyan ka, sabi mo, Lord, magsisilbi na ako. Yung apoy na yun, nagdudulot, or mayroon yung ginagawa sa buhay natin. Ay, mamaya mapag-uusapan natin yun. Pero sabi niya dito, how to keep that fire? First, set your priority in Christ. Ito po yung nangyayari, sabi, kung paano daw mapapanatili yung apoy, minsan, blinis ka ng Lord, sabi niya. Bibigyan kita ng trabaho. Sabi ng Panginoon, nung natanggap mo yung trabaho na yun, naapuyan ka. Thank you, Lord. Di ba? Nag-testimony na pa sa harap. Pero pagkaraan ng ilang linggo, nawala ka na. Bakit? Namatay yung apoy. Bakit? Yung priority na binigay ng Panginoon, hindi na-set sa Panginoon. Amen? Minsan, sabi nga nila, hanap tayo ng hanap buhay, pero nawawala yung totoong nagbibigay ng buhay. Amen? Hello? Amen. Di ba may mga ganon, no? Pumapasok ka, sige, hanap ng buhay. Nag-overtime ka. Pero nang nangyari, na-consume. Kasi, hindi mo binigay para sa Panginoon. Amen? Ang nangyari, na-consume lang yung pera. Sabi nga doon, nag-iipok ka pero butas naman yung pinag-iipokan mo. Amen? So, nangyayari yun. So, set natin yung priority natin sa Panginoon to keep the fire burning. Amen? Kung bilinas ka ng Panginoon, ibigay mo rin sa Panginoon. Kaya sabi niya doon, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Amen? Pag nag-aaral ka, di ba? Ginawa mo priority kong pag-aaral ngayon. So, nag-focus ka sa pag-aaral mo, pero dapat, ando doon pa rin ang Panginoon sa pag-aaral mo. Amen? Amen. So, next. Sabi nito, number 2, since then you have been raised with Christ, set your heart on things above, where Christ is. Amen? Sabi niya dito, seated at the right hand of God, set your minds on things above, not on earthly things. So, kailangan natin isa-isip na iset natin yung priority natin pag umaga ang Panginoon, i-bless niya yung mga lakad mo, kung saan ka pupunta. Lalo na ngayon, no?
Grabe yung mga nangyayari, di ba? Parang kung tutuusin, kung manonood ka ngayon, parang tinatakot ng mga social media na yun, no? Parang kung titignan talaga natin, di ba, no? Parang baka magka-anxiety ka, lalo na yung makita mo yung mga nadidisgrasya, yung babaeng tumawid, no? Sagasaan ng truck, paano, di ba yun? Grabe, no? So, tatawid ka lang, baka hindi ka makatawid kapag ganun. So, anything, sabi niya doon, set your priority on Christ. So, isipin mo, mag-focus ka sa trabaho, but yung trabaho na yon sabi mo, ialay mo sa Panginoon. So, next. Sabi niya rito, identify the fire extinguisher. Okay, ito na po. Sabi niya rito, minsan, may apoy. Sabi nga, yung fire extinguisher daw, meron din daw mga uri ng fire extinguisher. So, yung iba, sabi niya, ang papatayin niya, yung blue flame, yung iba naman, yung ang tawag doon na apoy, mga yellow flame, gano'n, red flame. So, magkakaibang uri ng apoy. At sabi niya, yung mga apoy na yon, meron ding iba't ibang uri ng fire extinguisher. So, sa buhay natin, merong mga fire extinguishers. Amen? Maaaring nasa sa loob mo, yung fire extinguisher na yon, or nasa paligid mo. So, magkakaiba po ang uri nun. Ano-ano yun? Diba? Nag-apoy ka. Lord, sabi mo, kapag umaga pa lang, diba? Magpupuri na ako sa'yo, kakanta ako sa'yo. Pero paglabas mo, sabi niya, Mari, halika rito, may sabihin ako sa'yo. Ano yun? Sabi mo, diba? Lumapit ka agad. Yung apoy mo na magpuri sa Panginoon, mamaya, napunta na sa latest, di ba? sa latest. So sometimes, sabi mo, Lord, simula umaga, di ba? Magpipray agad ako, magbabasa ako ng word. So nagbukas ka ng cellphone mo, may nag-pop up sa messenger. May nag-pop up, tapos nag-doom scrolling ka na, nakalimutan mo na yung pagbabasa na Bible. Hanggang sa nakalimutan mo na dapat ka pala magbasa ng Bible. Ano-ano yung mga fire extinguisher mo? So dapat, sabi niya, alam mo kung paano i-identify ko mga to. Sabi niya nga, don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Tama? Amen? Di ba may mga nabalitaan tayo, nadamay lang siya sa gulo ng mga kaibigan niya, no? So, sometimes, hindi masama na you cut the tie, okay, with your friends, or you put a boundary, okay, hindi masama na maglagay ka ng boundary sa mga kaibigan mo or sa mga kakilala mo to protect your fire. Amen? Diba? Sino tinapadas na di nagluto, tapos nakapigpig sa ti apoy? Ay, nakapig sa ti apoy. Napig sa ti angin. Di ba, matay? Ano ti aramin din tayo no kay tayo ti karton, di ba? Sino ti nga sa dyan, giluto, ikan na ti pangharang, di ba? Ikan tayo ti harang. Apay, pero napig sa una, ti angin, matay na dyan, apoy ti luto. Lalo no, kukakan, ano yung iniinin na lang. Nulilinayin tayo, di ba? Basit ti apoy na. Tapos to nakangangin, so matay. Sabi niya, hindi masama na maglagay ka ng harang. Amen? You put the boundaries. Parang po ako, no, yung mga kaibigan ko doon, kaibigan ko pa rin sila. Amen? Pero kapag galing, di ba? Hindi na ako pumupunta kapag sabi nga nila, merong oras, di ba? Minsan daw, alas 5. Alas 6. Pag ganun na, okay, you put the boundaries. Amen? Maglagay ka ng harap para hindi ka doon. O kaya kapag iba na yung usapan, di ba? Minsan, okay naman, di ba? Mag-uusap kayo magbabarkada. Pwede naman mag-joke, di ba? Pero pag napupunta na sabi nila doon, may kulay din ang joke. May blue joke, may green joke. Yan. Pag napunta na sa green joke, boundary na. Amen? Kasi, doon napapatay yung apoy. Amen? Amen. Amen? So, sabi niya, okay, don't be fooled.
Ayan pa. Pinagpala ang tao, ito pala yung Tagalog yun. Pinagpala ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sa sumusunod sa maling halimbawa ng mga makasalanan at hindi nakikisama sa mga taong mapangutya. Diba? Tayo mapigilan, naduduma, diba? Hindi natin napigilan. Minsan yung mga kaibigan natin, dati aguyaw, diba? Pati sigawan nung naduduma, mapauyaw ka mo. Ayun, hindi kasi yung kasinig, diba? So, binigyan ka ng pansit, ikaw nang binigyan, sabi mo, tamlay mo, dali pansit. Supay nagdupay paminta kung panamatay. So, sabi niya, nagdudulot yun. Nakakasama. Okay? Sabi niya, napapatay yung apoy. Imbis na mapagpasalamat ka dati. So, dahil nagkaroon ka ng kasama na mauyaw, di ba? Hindi mo na natutunan or nawala na sa'yo yung mapagpasalamat. Amen? Amen. Natuto kang mag-uyaw. Ganun din. Minsan, mapagpasalamat ka sa pagkain, tuwa ka na di ba? Kapag nagkaroon ka ng ulam na fried chicken, gano'n. Pero dahil kapapanood mo, wala kang border sa pinapanood mo, di ba? Doom scrolling, sabi nga nila, puro mukbang yung napanood mo. Natakam ka. Ngayon, ang ulam nyo naman, adobo, masarap naman. Pero adobo, kill na nga balatong, gano'n, di ba? Adobo, kill na nga utong. Doon, tuwang-tuwa ka na dun Di ba? Merong bagoong, kalamansi. Pag nilagyan mo ng gano'n, masarap. Tuwang-tuwa ka na. Pero dahil nanood ka ng mukbang, hindi ka naglagay ng boundaries, pakiramdam mo dun sa kinakain mo, hindi masarap. At nakalimutan mo na magpasalamat. Amen? Amen. So it affects. So sabi niya, hindi masama maglagay ng boundaries, hindi masama na iwasan minsan ang mga bad company. Okay? But sabi nga, friend pa rin natin sila. So next. So number 3, sabi niya rito, keep adding the fuel. So paano natin madadagdagan yung apoy na yon? Kaya sabi niya, every morning, so kung babasahin natin yan, every morning, sabi niya. Kaya pag sabi niya doon, kung babalikan natin yon, every morning, yung priest pupunta doon. Kasi hindi aksidente, kung bakit sinabi ng Panginoon, you will meditate His Word day and night. Sabi niya sa ibang version, morning and evening. It means, nakakatulong po talaga ang salita ng Panginoon. Amen? To keep the fire burning. So, nangihina ka na. Nangyayari na sa'yo, naiingit ka na konti. Di ba? Napanood mo, nag-shopping, ang laki ng pinang-shopping, 20,000. Pero yung sinahod mo, 6,000. Paano kung magsha-shopping nito, di ba? Titipirin ko na lang, ibang budget ko. So, nakakalimutan mo na, nagkakaroon ka na ng medyo panghihina. Pero nung nabasa mo, sa salita ng Panginoon, ang salita niya, at meditate mo ito, ninamnam mo, napalakas kang muli. Amen? Amen. So what keeps our fire burning, we need to read this word. Sabi niya doon, every morning means constantly. Amen? Kaya sinabi niya doon, every morning, the fuel must be added, sabi niya doon, or firewood must be added. Sabi niya pa doon, fresh wood. It means, kailangan, diba, sariwa, sabi niya doon. So sometimes, ay, basahin ko na to, okay na to. O kaya, naalala ko na lang, ay, nakalimutan ko magbasa, pero aalalahanin ko na lang yung memory verse ko. Okay naman yon. Pero sabi niya, it's better, sabi niya doon, na fresh every morning. Because the love of God is fresh every morning. So, meron yung panibago. Amen? Minsan nga hinihintay mo yung panibagong text kahit paulit-ulit yung sinasabi sa'yo, di ba? Good morning, di ba? Kumain ka na ba? O yun, pinipintahan mo pa minsan na yung chat na ba? Wala pa. Arang ganun. Pero yung salita ng Panginoon, minsan, nakakalimutan natin na every morning, kailangan din natin. Amen? And it says constantly. So, you need to keep adding the fuel constantly. So, number 4, pagkatapos na sabi niya, kailangan din pray constantly. So, we need to go to the basic. Amen? Basic pa rin po to. Parang sa doktor, pag idadiagnose ka, kunwari, sabi mo matamlay ka,
Diba? Sumasakit po yung ganito ko, yung tiyan ko. Hindi naman ang tatanungin dyan eh, saan yung masakit? Yung bang atay mo? Yung bang balon-balunan mo? O yung bang... Di ba ang tatanungin dyan, kumusta po yung pagkain nyo? Diba? Kumakain po ba kayo 3 beses sa isang araw? Or regularly, how's your diet? Diba tatanungin po yun? O kaya kapag matamlay ka, tatanungin, natutulog, kumusta po yung tulog nyo? Diba yun yung mga unang tatanungin? O kaya BBP ka, diba? Kumusta ba yung blood pressure nyo? Yung mga basic, uunahin, diba? So, hindi muna sila, tignan natin, baka kailangan ka na namin agad i-CT scan. Baka mayroon ng tumor yan. Di ba? Hindi agad ganun. Pumunta muna sila sa basic. So, to keep our fire burning, babalik po tayo sa basic. We need to pray. Amen? Constantly. So, yun yung kailangan. Sabi niya dito, sa halip ay nagalak siyang sumunod sa mga aral mula sa Panginoon at kanyang pinagbulay-bulayan ang mga ito sa reading yan constantly pala. No? Sige, isa. Baliktad. Okay. So, yun. Kailangan natin manalangin palagi at hindi lang yun. Sa pananalangin po, alam natin na napapalakas tayo. Amen? When you start your day with prayer, mareremind sa'yo, lalo na kapag pasasalamat ang inuna mo. Kaya nga sabi niya, ulitin ko yung kanina, sabi niya, hindi ko yun nailagay, no? Enter His gate with thanksgiving. So, kapag nagsimula ka po sa panalangin, I prefer din for my sa akin po no sa meron yung inuuna yung humihingi ng tawad sa Panginoon, pwede rin yun, hindi ko yun ninaano, no, pwede rin yung pasasalamat, but sa akin I prefer na magpasalamat talaga sa Panginoon. Amen? Kasi kung una kong alalahanin yung mga kasalanan ko minsan, nahihiya na ako sa Panginoon. Ang dami kong pagkukulang, di ba? Minsan Lord, sorry, ganito. Tapos, parang sa pinakahuli, parang nahihiya ka na humingi sa Panginoon, ang dami mong kasalanan, tapos hihingi ka pa, di ba? Parang gano'n na. But for me, sa akin lang yun, I prefer, inuuna ko ang magpasalamat palagi sa Panginoon when I pray. At when I start the prayer with thanksgiving, napapalakas ako. Amen? Sino yung gano'n? Napapalakas kapag napapasalamat. Amen. Kasi pag nagpapasalamat tayo, naaalala natin yung mga blessing ng Panginoon. Amen? Ay, binigyan mo pa pala ako ng ganito, Lord. Binigyan mo pa pala ako ng ganito, Panginoon. Inilayo mo pala ako sa kapahamakan kanina. May nakita ko na disgrasya, di ba? And all throughout your prayer, naaapuyan ka ulit. Ang dami palang binigyan ng Panginoon sa buhay ko. Amen? At nagdalong rat, sabi mo, magsisilbi talaga ako ng tapat sa Panginoon. So number 5, sabi niya dito, walk in the Spirit. Sabi nga natin, walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Hindi ibig sabihin na walk in the Spirit, di ba? Sabi na kasi doon, bakit wala ka? Meron ako, yung Espiritu ko, nandoon. Bakit nandiyan ka na nakaupo? Hindi, nagtatrabaho yung Espiritu ko. Hindi ka na, no? Pag sinabi niya walk in the Spirit, it means, not flesh. Okay? Kundi yung sarili mo na nag-submit sa Panginoon. Amen? Yung sarili mo submitted to God. So sabi niya dito, so I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Amen? Amen. Aminin po natin, narito pa rin talaga tayo sa flesh. Amen? Amen. At meron kwento ko na nabasa. Sabi niya, palagi daw na nagagawa niya kasalanan niya monthly. So, di ba, parang matatapos na yung buwan. Sabi niya, bago matapos yung buwan, minsan, dun ako nalalaglag sa kasalanan. So, sabi niya, kino-confess niya, sinasabi niya sa leader niya, ano po, nagawa ko na naman. Sige, pag-pray natin. So, kailangan natin ulit na pag-pray din. So, dinag-pray sila. Then, one time, hanggang sa ganun pa rin, one month. Then sabi niya, sige, kung maulit mo pa yung kasalanan na yan, hindi na itatakwil ka na namin sa simbahan ito. So, sa takot niya, hindi niya na sinabi.
Oh, wala nang kasalanan, nasabi na. Pero hindi pala. Tinago niya lang. So, hindi ibig sabihin na nakakagawa tayo ng kasalanan, yun na yung parang pagkakataon na mahina tayo or we are not walking in the Spirit. Sometimes, sabi nga, alam naman ng Panginoon talaga na mahina ka sa mata, hindi ka. Alam naman talaga ng Panginoon na may kahinaan ka. Amen? At alam ng Panginoon na hindi mo mape-perfect yung attendance mo sa church ng 1 year. Alam din ng Panginoon na hindi mo mape-perfect yung prayer life mo ng morning at evening. Alam din ng Panginoon na yung mata mo malikot. Di ba? Pero hindi ko sinasabi na yun yung lisensya mo. But I'm telling na hindi yun yung nagdidikta na you're not walking. But when you're walking in the Spirit, it means you will struggle. Amen? Mag-struggle talaga tayo when we walk in the Spirit. Kasi ang mundong ito ay pinapapunuan ng kaaway. So kapag nagsimula ka na lalakad ako, I will walk in the Spirit. Ibig sabihin, ang tingin sa'yo ni Satan ay kaaway na. Amen? Amen. So, magsisimula ka, you will struggle. Kailangan natin yan, kailangan natin yun tanggapin. Na kapag you will walk in the Spirit, minsan, sa bahay pa nga, di ba? Ang kaaway mo, or yung aaway sa'yo, or yung magda-down sa'yo, yung magkukondem sa'yo, minsan, kasama mo pa sa bahay, di ba? Sabi niya, yan ba yung nag-church? Di ba? Yan ba yung wala man lang mukha? Di ba? Pa-amen-amen ka ba? Kikita kita, pa-pray-pray ka ba? Di ba? Wala ka namang pagbabago. So, sometimes, sabi nga, merong struggle. So, when you walk in the Spirit, aasahan nyo na, when you start walking in the Spirit, you will struggle. You will have your enemies. Minsan sa trabaho, sabihin na nagpapakabait ka na nga, sabihin, sip-sip ka, di ba? Sip-sip ka lang eh. Sabihin sa'yo. Pero, dahil yun ay kaaway, amen? Hindi kayo magka-espiritu minsan. O dahil mabait ka na nga sa kanya, pero kahit pakitunguhan mo ng maganda, minsan hindi pa rin maganda yung pakikitungo sa'yo. So, dapat natin yung tandaan. Okay? And, when you walk in the Spirit, sabi niya, you will not do the sinful things. So, iiwasan mo na yon. So, babalik tayo. Basic pa rin. When you walk in the Spirit, you will walk or you will start always or you will have a heart of repentance. Amen? Amen. Pag nag-walk ka in the Spirit, nagre-repent ka. Amen? Yun yung isang sign. When you walk in the Spirit, you repent. Kailangan natin yun to keep the fire. Yun yung isang sinyales na you are walking in the Spirit. Bakit ko sinasabi yun? Kasi yun na sinasabi ko, minsan makakagawa pa rin tayo ng hindi maganda. But, gusto natin iwasan yun. Amen? Amen. You're struggling. Even David, they struggle, diba? Even Moses, they struggle. Diba? Moses struggled with his anger. Diba? Magagalitin si Moses. Meron bang gano'n sa inyo? Magagalitin. God bless you. Diba? Pag kinat ka, lalo na pag nagmamadali ka, di ba? You struggle. And sabi ko nga, you always try. Kapag you walk in the Spirit, hindi ka nag-iisa, tinutulungan ka naman ng Panginoon. Amen? Amen. Yun yung maganda doon. Even we struggle, sabi niya nga sa 1 Corinthians 10:13, hindi ko na nailagay, let us read. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Even though we struggle, sabi niya dito, no temptation taken you but such as is common to man. So, ibig sabihin, common na may temptation. Amen? Pag sa trabaho, pag ang trabaho mo pera, ang temptation doon, ititempt ka sa pera. Amen? Pag ang trabaho mo, sa pagkain,
ititempt ka doon na pag nagutom ka, pwede kang dumampot ng pagkain. Pero bawal, ganun, di ba? So, marami pang temptation. Sabi niya, and it's common to men. Sabi niya dito. And sabi niya dito, but God is faithful, who will not suffer you to tempted above that you are able. So, ibig sabihin, yung temptation na or hahayaan ng Panginoon na makarating sa'yo is kakayanin mo yon na i-overcome. Amen? Amen. Kaya nga si Joseph, ano ginawa ni Joseph? Tumakbo siya di ba? Hindi niya hinarap yung temptation. Pero kapag hinarap mo, sabi, hindi, nag-pray ako kanina umaga. Sabi ng, sige na, magharap nga tayo. Nagharap tayo ng, isang bote lang, di ba? Sige, matibay na ako, di ba? Nag-fasting ako. Pero, una-muna, maaamoy mo lang yun di ba? Naamoy ko. Kaya ko pa. Una. Pangalawa, masarap na yung pulutan. Hindi ka pwede magpulutan kapag hindi ka tumigil. Kunti lang garot. Kunti. Pakunti-kunti, sa susunod, pakunti-container na. Di ba? Dahil hindi mo tinakbuhan. Amen? Hinarap mo. At sabi niya dito, but will with the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. At kapag hindi mo na kaya, God will make an escape plan. Amen? Amen. So, laging may escape plan. Kaya nga, even yung magpapakamatay, marami na akong testimony na narinig. Nung gagawin na nila yung pagpapakamatay, nagbibigay talaga ang Panginoon ng escape plan. Kaya lang yung iba, desidido. Amen? Kasi yung isang kwento, gusto ko ikwento, yung isang kaibigan namin na kilala, sabi niya, nung daw na-depress siya o hindi niya kinaya, so naka-ready na sabi niya, dahil yung iinumin niya mapait, nagtimpla pa siya ng gatas. Kasi mapait daw hindi siya mapaitan, o kaya pag mapait na, lalagyan niya ng chaser. Kasi mapait yung iinumin niya. Malatayo So, nung time na sabi niya, nung time na magpapakamatay na daw siya, nahihirapan daw siya mag-decide. Tapos may kumatok, ano pa naman, hindi daw humihinto, ano pa naman yun, pumunta muna ako, sabi niya. So, pagkatapos noon, bumalik siya. Nung daw, mayroon na naman pumunta. Pagkatapos noon, sabi niya, nung bumalik siya, natabig na daw ng pusa yung kanyang iinumin. So sabi niya, hindi talaga will ng Lord. Pero pwede pa siya magtimpla isang beses. Kasi marami pa yung nasa baba daw So kung tinuloy niya pa rin yun, baka wala nang umigil sa kanya. So kaya nga, bago yun mangyari, magbibigay ang Panginoon ng escape route. Amen? Amen. Lagi natin yung tatandaan. Kaya kung sasabihin mo, yung tukso, diba? Hindi na kasi ako nila yun. Tukso, diba? Kaya pag may ibon, sabi nila, sa ulunan mo, okay pa yun, pwede mong bugawin. Pero pag hinayaan mo, iibutan ka nun, diba? So, hindi pa rin kasalanan pag nandyan yung tukso. Pero kapag hinayaan mo, na nandyan lang yan, you will fall into sin. So, if you want to be spirit-led, amen, there's always a way. You will not fall into sin. So, sabi niya, and when there is a fire, ito pa yung okay, sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. So, kapag nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, you will have that fire, you will have that power to resist. At ito yung maganda. Sabi nga, yung fire na yon, consuming fire. So, sabi niya, when there is a fire, there's a breakthrough. Amen? Ibig sabihin nun, when there's a fire, you will be break or you will be broke. Magiging broken ka. Amen? God will break you. Kapag may apoy na yon, minsan mawawala yung kayabangan mo. Amen? Yun yung isang sinyalis Sabi nga, yung apoy, hindi yung nakikita. But the fruit, nakikita yon. Amen?
there's a breakthrough. Kapag may apoy ka, mayroong nakikita sa'yo na pagbabago. Amen? Ay, dati, mainitin si Justin kapag nagpa-practice. Pag hindi makuha-kuha, diba? Ngayon, hindi na. Diba? Ang haba na ng pasensya. So, may pagbabago. Amen? Yung apoy na yon, ito lang. Pag yung apoy na yon namatay, yung fruit minsan kasamang nawawala. Amen? It's true. Kaya kailangan natin yung apoy na yon. Yung sinasabi, and that fire must not come out. Amen? Kasi kapag nawala yung apoy na yon, babalik ka uli sa dati. Diba? Bakit kaya mainit na naman yung ulo mo ngayon? Diba? Eh, hindi naman ako, may pera naman ako. Diba? Kasi minsan, mainit lang ang ulo mo pag wala kang pera eh. Eh, kaso may pera ka nun, bakit mainit yung ulo ko? Diba? O kaya, bakit ganun? Parang, pinatamad na ako. Manalangin. Parang, ayoko na magbasa ng Bible. Kasi nawala yung apoy. But, God will ignite it again. Amen? You will have that desire. You build the altar, or you go to the altar of praise, altar of prayer, altar of worship, altar of thanksgiving, altar in the Sunday service. Amen? Altar of testimony. Minsan na-ignite tayo, di ba, sa testimony? Pag nag-testify ka dito sa harapan, naapuyan ka eh. And you want to continue doing that for God. Amen? Pero hindi po tayo yung mag-ignite. God will ignite the fire. Amen? Kasi minsan, pag tayo, peke eh. Diba? Ay, simula bukas. Talagang, ano na to, New Year's resolution. Diba? Simulat mo, New Year's resolution. Magpe-pray na ako araw-araw. Yun yung nag-ignite sa'yo, New Year's resolution. 1 week, nagpe-pray na. Second week, hindi na. Diba? New Year's resolution lang yung nag-ignite sa'yo eh. O kaya, na-inspire ka. Ang galing ni Kuya Justin tumugtog ah. Gusto kong ako rin. Yun yung nag-ignite sa'yo. Hindi yung kauhawan mo mag-worship sa Lord, kundi yung gusto mong gumaling din. Kapag gumaling ka na, wala na yung apoy. Pero pag ang Diyos yung nag-ignite, you will have that breakthrough. And pag may breakthrough, sabi ko nga, nabi-break yung kung anong hindi maganda sa'yo, God consumes it, and God will use you, or somebody will be blessed through you. Amen? He breaks you, and He will use you through. Gagamitin ka ng Panginoon. Diba? Pwede naman mabait eh, pero hindi nakaka-bless. Diba? Pwede naman galante, pero ang dating sa'yo, ang yabang. Diba? Lilibre ka. Libre kita ng juice. Diba? Hindi ka na-bless eh. Parang yabangan lang ako nito. Libre na ako ng juice. Sige, libre kita. Sa akin, tinapay. Diba? Yung ano pa, yung mahal. Punta tayo dun sa bakers. Nagyabangan lang. So, it doesn't mean that you're a giver, minsan nakaka-bless. Diba? Pero kapag ginamit ka ng Panginoon, or you are broken, or God brings you to be a blessing through you, yun yung sinasabi na apoy ng anointing. Amen? God will anoint you. Iba yung anointing. Amen? It breaks the yoke. God will use you. Minsan, through you, somebody, diba? Yung, narinig nyo na ba yung kwento na yon?
na puro pagpapamatay. Yung bata, sabi niya, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, mag-evangelize kami. Umulan. Sabi nung pastor, hindi kami makakapunta, umuulan. Di ba? Pero yung bata sabi niya, pupunta ako kahit umuulan, may payong ako, ready ako, may raincoat pa ako. Then sabi niya, nung pumunta na sila, sabi nga ni pastor, huwag ka na pumunta. Pero sabi niya, I will, po, kahit 1 hour lang. So, dahil pinayagan siya, then pumunta siya sa isang bahay, sabi niya, kumakatok siya ng kumakatok. Nagkwento na yan, sabi niya, paulit-ulit siya kumakatok. Sabi ng kasama niya, wag na. Umalis na tayo, walang tao dyan. Pero hindi pa rin siya napapagod. Kumakatok siya ng kumakatok. Then, pinagbuksan siya nung may-ari ng bahay. Binigay niya yung leaflet, nag-smile siya, binigay niya yung leaflet, at nakalagay dun sa leaflet, God loves you. Tapos banda dun sa may baba. Kasi nga, evangelism yun eh. Alam mo ba kung saan ka mapupunta pag namatay ka? Diba? Kung nagbabayo, nabasa niya daw yun. Tapos dun sa likod, nakita niya doon yung address ng church. Yung way, paano pumunta dun sa church. So, nung Sunday, nandun siya sa church. At he testified. Sabi niya doon, wala na po sana ako dito sa inyong harapan. Pero dahil po, may pumunta sa bahay, nung panahon na magpapakamatay na, katok ng katok, makulit. Sabi niya, at nung nabasa ko na mahal ako ng Diyos, pakiramdam ko wala nagmamahal sa akin nung time na yun, nabasa ko mahal ako ng Diyos. At nung nginitaan ako ng bata, sabi niya, yun pa lang, napagaan na yung pakiramdam ko na may pag-asa. Amen? It brings, sabi niya, nung nakita ko yung ngiti niya, nagkaroon ako ng pag-asa. So, pwede palang gamitin yung ngiti mo, no? Para magbigay ng pag-asa. Sige, tignan mo yung katabi mo kung nakakapagbigay ng pag-asa yung ngiti. O nakakapaglumot. So, God can use you through that fire. Amen? Amen. And it can become a wildfire. Yung consuming fire na yan, pwedeng maging wildfire yan. Dahil na-touch sila sa buhay mo, kunwari si Mike, sabi niya, ang laki ng pagbabago ni Mike. Dahil doon, kikilalanin ko nga kung sino yung pinagsisilbihan ng Diyos. At kapag yung tao na yun, nabago din, binigay niya yung buhay niya, it can be a wildfire. Gagamitin din siya ng Panginoon, and so on and so forth. So that fire must not go out. Amen? Sabihin mo, hindi dapat mamatay ang apoy na to. Dapat mamatay ang apoy na ito. We'll have the passion to serve. Oo. Darating ang mga pagsubok. Somebody will extinguish that fire. Pero gagawin mo ang lahat para malagyan ang apoy. Kailangan po natin ng parte natin. Kaya nga, pwede naman sana, di ba, yung ginawa ng apoy ng Panginoon dun sa Leviticus, pwedeng hindi yun mamatay. Kasi yung burning bush na hindi nasunog eh. Di ba? Yung nakita ni Moses, yung burning bush, hindi namatay hindi nasunog yung, sabi niya, may umapoy pero hindi nasusunog yung halaman. Amen? But, yung direction ng Panginoon, sinabi niya, lalagyan nila ng ng kahoy, araw-araw, every morning. Why? Kasi may party po tayo. Binigyan tayo ng party ng Panginoon. So, you need to work also kung paano mapanatili yung apoy na yun. Amen? Amen. You need to protect it. We need to pray constantly. We need to walk in the Spirit. Amen? Amen. You need to read your Bible day and night, or every day. You need to meditate it. And syempre, yung pinakauna, we need to set our priorities to God. Amen? Tumayo tayong lahat. Ulitin ko yung tanong kanina.
How's your altar at your house? Kasi kung dito ka lang pupunta or tuwing Sunday ka lang maapo yan. Pwedeng in the long run mawala ka dahil hindi kayang i-sustain ng Sunday na yon yung apoy mo. Amen. You need to work it every day